Crush ko yung gwapong tobero naming kapitbahay, kaya sinasadya ko laging sirain yung gripo namin sa lababo para ipagawa sa kanya. May kasabihan tayong water is life, pero para sa akin, ang tubig ay hindi lang buhay. Isa rin siyang matchmaker. Sa tuwing maririnig ko ang patak ng gripo sa lababo namin, hindi ko naiisip ang mataas na water bill. Ang naiisip ko ay si Mark, ang tubero naming kapitbahay na parang hindi nababagay sa propesyon niya dahil mukha siyang leading man sa isang teleserye sa hapon. Ako nga pala si Tin, 23, college graduate na tambay muna habang nagre-review para sa board exam. Sa madaling salita, madaming oras mag-isip ng kalokohan. At oo, aminado ako. Sinadya kong sirain ang gripo namin. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi 3 beses sa loob ng isang buwan. Nagsimula ang lahat noong isang umaga na napansin kong may tumutulo sa ilalim ng lababo. Natural lang naman, luma na kasi ang tubo. Tinawag ni Mama si Tito Ben, ang tatay ni Mark, na matagal ng tubero sa subdivision namin. Pero ang dumating, si Mark. At doon, nagbago ang takbo ng buhay ko. Nakasando siya noon, may dalang toolbox, pawisan, pero ang fresh pa rin. May dimple kapag ngumingiti at may paraan siya ng pagsabi ng saan po ang banda ng sira na parang love confession ang dating. Simula noon, hindi ko na tiningnan ang gripo bilang gripo. Tiningnan ko siya bilang opportunity. Ngayon pang-4 na misyon ko na. Nasa harap ako ng lababo, hawak ang wrench na hiniram ko sa toolbox ni Papa. Sorry pa, bulong ko, para sa pag-ibig. Isang ikot pa. Crack! Biglang umagos ang tubig na parang mini falls. Success! Sabi ko habang pinipigilan ng kilig. Nagayos ako agad. Light lip tint, konting ayos ng buhok, yung tipong mukhang hindi nag-effort pero ready for close-up. Lumabas ako ng gate at doon siya, si Mark. Nagpupunas ng kamay gamit ang basahan, katabi ang motor niya. Kuya Mark! Tawag ko. Medyo mataas ang boses. Lumingin siya, ngumiti. Sira na naman, Tin? Tanong niya na parang alam na niyang pattern ng buhay ko. Hindi ko po alam kung bakit. Sagot ko, kunwari worried. Parang galit po yata sa akin ang plumbing. Tumawa siya. At doon pa lang, panalo na ang araw ko. Habang inaayos niya ang gripo, nakaluhod siya sa ilalim ng lababo. Tin, tawag niya. Po? Alam mo, itong tornilyo rito, parang hindi naman basta-basta lumuluwag. Nanlamig ako. Ano pong ibig sabihin? Tumayo siya, humarap sa akin. May kakaibang ngiti. Parang may pumipihit. Tahimik ako. Naririnig ko ang tibok ng puso ko. Mas malakas pa sa tunog ng tubig. Tin, sabi niya ulit, mas mahina. May gusto ka bang sabihin sa akin? Pakiramdam ko may spotlight. Wala naman. Ngumiti siya, hindi yung asar, hindi rin yung sarcastic, yung malambot. Alam mo, sabi niya, hindi mo kailangan sirain ang gripo nyo para makausap ako. Boom! Diretso sa puso. Akala ko doon matatapos ang kahihiyan ko, pero may mas nakakahiya pa. Tin, dagdag niya. Ang totoo, matagal ko nang alam. Ano pong alam? Na sinasadya mo. Gusto ko maging tubig at sumingaw na lang. Paano mo po nalaman? Una pa lang, napansin ko na mali ang luwag ng tornilyo. Pangalawa, may scratch marks na hindi tugma sa natural wear and tear. Tumitig siya sa akin. Tinatago mo pa nga yung wrench sa likod ng sofa. Napatingin ako sa paa ko. Nahuli pala ako. Pero imbes na magalit,
Tumawa siya. Ang cute mo kaya, sabi niya. Hinto ang mundo. Ha? Akala mo hindi ko papansinin? Tin, ilang beses mo na akong tinawag dito. Hindi ba obvious? Bakit? Bakit hindi ka nagreklamo? Kumibit balikat siya. Kasi gusto ko rin naman pumunta. Tahimik ang kusina. Ang gripo, maayos na ulit. Pero ako, basag na basag sa kilig. Tin, sabi niya, kung gusto mo lang akong makasama, pwede mo naman akong yayain. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas. Papayag ka ba? Ngumiti siya. Depende. Sa ano? Kung hindi na masisira ang gripo nyo. Natawa ako. Promise. Lumapit siya sa pinto bago umalis. Sabado, 4 p.m. dito sa gate nyo. Hindi ako nakasando para formal. Kindat. Umalis siya at naiwan ako sa kusina, nakatitig sa gripo na parang may sentimental value na. Sabado, 4 p.m. Nasa gate ako. This time, hindi na pabebe. Naka-simple dress lang ako. At dumating siya. Nakapolo, fresh, at hindi amoy WD-40. Nagkape kami sa maliit na cafe sa kabilang kanto. Hindi na tungkol sa gripo ang usapan, kundi tungkol sa pangarap niya na magtayo ng sariling plumbing business. Sa review ko para sa board exam, sa mga simpleng bagay na hindi ko napansing gusto ko pala malaman tungkol sa kanya. Tin, sabi niya habang naglalakad kami pa uwi. Alam mo bang kaya ko napansin na sinasadya mong sirain yung gripo? Bakit? Kasi ginagawa ko rin yan dati. Ha? Nagpapasira ako ng ilaw sa bahay namin para makita ko yung crush kong electrician. Napahagalpak ako sa tawa. Talaga? Hindi ko na siya crush ngayon. Dagdag niya sa may tingin sa akin. Bakit? Kasi may mas makulit ng sumira ng gripo. Simula noon hindi na nasira ang gripo namin. Well, sinadya ko talagang hindi nasirain. Kasi hindi ko na kailangan. May paraan na para makita siya. At sa tuwing maririnig ko ang patak ng tubig ngayon, napapangiti ako. Kasi minsan sa buhay, ang kalokohan mo ang magdadala sa iyo sa tamang tao. Pero lesson learned, huwag abusuhin ang plumbing para sa pag-ibig. Mahal ang water bill, mas mahal ang wrench ni Papa. At higit sa lahat, kung gusto mo ang isang tao, minsan mas madali talagang sabihin kaysa sirain ang buong lababo nyo para lang mapansin ka. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.